Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, guys. Another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, love life, relationship, at mga gabay ang ating mababatid for this reading. Is, di ba nga, the Empath Tarot Guides. So, palagi merong gabay dito na pinararating sa atin. Okay? Spirit guides, send me messages. Anong love connections, lessons in life, and guidance ang nais ninyong ipabatid sa amin, mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, pakikipagrelasyon, o mga relasyon, at life in general, about love, about relationship. Spirit guides, send me messages. Four of Cups. Okay, Four of Cups. King of Wands. Sorry, Knight of Wands, hindi King. Four of Pentacles. The Fool. Six of Cups. Star. Eight of Wands. Ten of Cups. Queen of Pentacles. Six of Pentacles. And Five of Swords. Five of Swords. Four of Pentacles. Tabi natin itong dalawang to. Kasi maaring dito sa mga energies na to, no, Five of Swords at saka Four of Pentacles. Dito pa lang ang lakas na ng energy na sobrang sinakal ka ng person mo. No? Ibig sabihin yan, masyadong naging possessive yung person mo. Dumating yung time na talagang hindi ka na makahinga kasi sobrang sakal na sakal ka na niya. Literal, kung nananakit siya, at meron din naman yung masyadong possessive na bawat galaw mo, bawat kibot mo, bawat alis mo, 'di ba? Bantay sarado o walang tiwala sa iyo, yung talagang nandyan para kontrolin ka, wala ka ng kalayaan. Nandiyan na rin yung lahat na pinagseselosan, yung negative obsession, sobrang sakal na sakal ka na sa kalagayan mo, sa relasyon na to. Nahihirapan ka ng husto. Sobrang siloso, sobrang silosa. Dumating yung time dito na nagkalayo kayo. Wala akong nasisense dito na third party. Pero yung problema lang dun sa taong yon, sobra ka nasakal lang sa relasyon ninyo. Dumating yung time dito yung nagkalayo kayo. Ang ginawa mo sa buhay mo, nagpakaunlad ka. Ginamit mo yung naranasan mong hirap dun sa taong yon para magsumikap. Para magtrabaho, mag-ipon, hanggang yumaman ka. Or hanggang umunlad ng husto yung buhay mo. Naging financially free ka. No? Tapos, dahil yun ang ginawa mo sa buhay mo, nakapagsimula ka muli.
Hindi ka natakot kasi mag-take ng risk eh. Nakapagsimula ka muli, parang tumaas ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Kasi ng mga panahon na yun, wala eh. Dahil kontrolado ka ng taong to, parang ang baba na ng tingin mo sa sarili mo na parang wala ka nang magagawa pa sa buhay. Dahil siguro minamanipulate ka rin ng taong to. Dumating yung point na saang maganda na yung takbo ng buhay mo. Siya naman ngayon, yung hindi makamove forward. Dahil inalisan mo siya eh. Nagsisisi ngayon siya. Wala na siyang inibang iniisip kundi ikaw. Energy niya to eh. Nagdedwell siya ngayon sa mga nakaraan. Sa'yo lang siya, ikaw lang iniisip niya. Nagdedwell siya ngayon kung ano yung mga naging pagkakamali niya. Di siya makamove forward na ngayon. Samantalang ikaw maganda at maayos na takbo ng buhay mo. Diba? Merong someone maaring gustong bumalik sa'yo ng person na to. Parang gusto niyang balikan ka, gusto niya mag-offer ng reconciliation. Meron namang isang tao na darating sa buhay mo. Etong taong to, napaka-passionate din ito eh. No? Magkakaroon kayo ng ugnayan. Etong communication na to, ito yung from your ex, from this person. Kasi gusto niya makipagbalikan nga. At maari din, ito yung nasisense ko na maaring siya rin to. Gusto niya talagang lumapit sa'yo. Magkakaroon kayo ng communication. No? Parang gagawa yan ng paraan para makausap ka. Nasasabihin natin sa panahon na nagkahiwalay kayo, na ikaw nagsumikap ka, gumanda ang buhay mo, siya naman sobrang pagsisisi at wala pa rin parang ang ano niya is sa'yo pa rin nakatuon at lahat ng mga regrets, no? Gusto niyang bumalik, gusto niyang puntahan ka, magkakaroon kayo ng pag-uusap. Depende na lang sa takbo ng pag-uusap ninyo, pero magiging maganda ang kahinatnan nito. Kasi I can sense na wala namang ibang tao pa. Kanina na, merong maaring may makilala kang someone, no? Yes, pwede may makilala ka someone, pero just meeting someone, ganun lang. Pero not into a relationship. Yung magiging pag-uusap ninyo, merong maaninag na pag-asa. Mararamdaman mo yung kakaiba na parang itong taong to maging sincere. Lalo na kapag pag-uusap to na harapan na face to face, hindi siya sa tawag lang, hindi siya sa chat lang or text lang. At doon, unti-unting magbabago, 'di ba? Yung parang yung nakaraan, mafe-feel mo, masisense mo within yourself that there is something changes dito sa taong to. May pagbabago dito sa taong to. Maaring magkabalikan kayo because there's still feelings, there's still love sa inyong dalawa. At dahil na-realize na niya yung mga ginawa niyang sa'yo, diba? Ngayon, alam na niya kung paano i-handle. Which is 6 of Pentacles dito, to be generous in love. And there will be two sides, there will be two way, there will be give and take na. Kasi dito walang give and take dito eh. Nang iniwan mo siya, doon niya na-realize yun. Diba? Doon niya na-realize kung ano yung dapat na ginawa niya for you to stay. Pero gagawa ng paraan yan to talk to you, to come to you, and you will feel it na parang nagbago na
yung takbo. Parang nagbago na siya. Parang nandun na talaga yung lubusan na pagsisisi. Medyo mahihirapan kang tanggapin siya sa umpisa. Parang syempre, medyo hindi rin naman maganda kasi pinagdaanan mo sa kanya. Tapos biglang nandyan. Pero medyo lilipas ang panahon. Hindi siya basta-basta na, di ba, parang after a week, month, hindi. Lilipas ang panahon dito kasi ikaw na napaunlad mo na ng husto yung sarili mo Na parang wala kayong communication for a long time. Then maraming nagbago sa panahon na yun. Bigla ka makaka-receive ng message sa kanya. Siya naman, yung pagkakataon na yun, talagang iti-take niya yun para mag-meet kayo, makapag-usap kayo. At nandun pa rin talaga kasi yung desire sa kanya na mabalik ka sa buhay niya. Well, when the stars lead you into that direction to be together, when you feel and when the universe changes everything from that toxic relationship into something new, why not? Kaya malakas ang energy dito, yung inyong pagbabalikan. At yung something new na yon is this one, a give and take relationship na. Marami siya na-realize sa buhay niya na nawala ka. Kasi doon niya naramdaman yung kawalan mo sa buhay niya. Diba? Parang, nga itong taong to, masyado ko siya nasaktan, nasakal, nawalan tiwala, sobrang pagsiselos ko, takot siya, kahit mga kaibigan mo lang, pinagsiselosan, mga ganun. Takot siya kasing mawala ka sa buhay niya. Nang inalisan mo, talagang lalo siya natakot. Then doon niya na-realize na dapat pala hindi ganun. Dapat pala merong tiwala. Dapat pala hindi kanya ganung sobrang kinokontrol. Diba? So, nagkaroon ng maturity dito sa taong to. At yun ang na-realize niya sa buhay niya. Kaya naman, desidido siya na bumalik sa'yo. At naging maganda naman ang dahil maaring may feelings ka pa rin naman sa kanya. At kung ano man yung napagdaanan mong yun, yung nangyari sa inyong relasyon, yun naman ang naging tungtungan mo para mas ma-motivate ka to look forward to your dreams, to achieve that, at para for you to grow. Siya rin naman sa buhay niya, may mga bagay na natutunan, kaya sa pagbabalik niya, ito na, give and take relationship na. Hindi na one-sided. Calling in your soulmate, your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. Ayan, help bring you together. Maybe for this connection, help bring you together again. Okay, maaaring siya pa rin naman talaga yung soulmate mo. Diba? Kaso lang, minsan kasi talagang dumadaan sa ganong mga pagsubok ang isang relasyon. Lumilipas ang panahon para mag-mature, para mag-grow, to learn, and for you to become more stable in life. Minsan kailangan mo na magkahiwalay, pero pag talagang kayo pa rin ang tinadhana, magbi-meet kayo somewhere, somehow, sometime, at mafe-feel mo yon sa inyong muling pagbabalikan. Ito na siya, the Emperor. Ganyan na siya, matatag na siya, stable na siya, mature na siya. At the same time, alam na niya to take control sa isang mas maayos na relationship. Not like before.
Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.